Okay, now since yung latest topic na pinag-usapan natin is more on declaring variable data types, tsaka yung mga common errors. Ngayon naman yung pag-uusapan natin is yung tinatawag po natin na input-output. So basically gagamitin na natin yung input and output na tinatawag natin. So doon sa mga previous video, more on output lang tayo. Wala tayong input na nagre-receive sa magiging user input natin. So, paano ba ginagawa yon? So, una, ganun pa din, nagde-declare ka ng data type and then yung variable. So, let's say for example, magde-declare ako ng data type na string and then yung variable niya will be yung name. Then, wala kang equal or anything na value kasi manggagaling sa user yung value. So, isa-semicolon mo lang siya. The next is int age. Again, wala kang ilalagay na value, wala kang i-equal. Semicolon lang kasi sa user manggagaling yung mga value or data na name at saka yung age. So, paano ba yan? So, una, magde-declare ka ng cout and then sabihin natin, enter your name. Yan. Then, semicolon. So, ibig sabihin, kapag rinan mo yan, ipiprint mo lang yung enter your name. So, wala pang nangyayari dyan. So, kapag nag-click ka, magko-close yung terminal na yon kasi wala namang user input. So, paano ka magkakaroon ng user input? Gagawin mo, i-declare mo yung cin na tinatawag natin. So, magkakaroon ka naman ng greater than operator. So, again, ang cout ay less than siya. Ang cin naman ay greater than operator. And after nun, wala tayong ilalagay na quotation kasi variable yung gagamitin mo. So, ang gagawin mo lang is ilalagay mo yung variable name dito and then semicolon. So, tingnan natin yung difference sa niran natin kanina at saka sa iraran natin ngayon na meron tayong cin. So, iraran ko siya. Mapapansin nyo, meron na tayong nagbe-blink. Ang reason na nagbi-blink na yan ay naghihintay na siya sa atin ng magiging user input. So let's say for example, ang user input natin ay Geraldine. Yan. Then, kapag nag-enter ako, dun pa lang mag-end yung program. Kasi nakapag-input na tayo ng user. Ngayon, say for example, naglagay nga siya dito ng name na Geraldine. So, yung Geraldine na yan, papasok siya sa name na ito. So, equivalent lang siya sa ginawa natin kanina na equal then Geraldine. Ang difference lang ng ganito at saka yung meron kang cin, eto tinatawag natin siyang default value. So, meron na kasi siya agad na value. Pero eto, tinatawag natin siya na user input. Okay, so sa user naman manggagaling yung value. So kaya wala tayong nilalagay na value na gano'n. So next, ang gagawin ulit natin ay cout then enter your age. Okay, so printing and then para makapag-accept tayo ng user input, magsi-cin ka, then greater than operator and then yung variable na age natin. Then ira-run natin yung program. Okay, so mapapansin nyo wala yung age. Okay? Kasi kailangan muna natin mag-input ng name. So let's say for example, sabihin natin Eduardo, enter. Okay, mapapansin nyo, enter your age, dito pa lang siya lumitaw. So sabihin na natin 20 or 30, ganun. Then pag enter natin is, ayan siya. Okay? So next na gagawin natin, so meron ka ng user input. Ipiprint naman natin kung ano yung nilagay ng user natin. So, ang gagawin natin, cout, the age or the name is colon, then magkakaroon ka ulit ng less than, then tatawagin mo naman yung name, and then less than, and then and L. So, i-run natin siya ngayon. Okay, so una ay name muna yung ilalagay natin. So, let's say for example, Rick.
then yung age will be 29, tapos the name is Rick. So every time napapalitan natin yung value or yung pangalan, mapapalitan din yung sinisi out na name sa atin ng program natin. Say for example, sabihin natin na Cedric, age niya ay 21, then papapansin nyo, the name is Cedric na siya. So, hindi tayo naka-default value pero yung value manggagaling talaga siya sa user. So, kakopy natin 'to, paste, papalitan natin ng your age is, papalitan natin siya ng age. Then ira-run natin yung program. So sabihin natin dito, Chanel. Yan, so 21. So the name is Chanel and then your age is 21. So yan yung example of user input na meron tayo sa mga programming language and especially dito sa C++ natin. So hindi naman siya mahirap, no? Ang ginawa lang natin is nag-add lang tayo ng cin natin dito. Okay? So let's say for example naman, gawin natin, so since we all know na ngayon kung paano yung input and output natin, ang gawin natin, I will introduce sa inyo naman yung tinatawag natin na operators. So of course, sa C++, meron din mga operators. Meron din ginagamit to compute yung mga numbers na meron tayo. So for example, int number 1, then number 2. So pwede yan, no? Ang gagawin is kapag yung variable mo ay pareho naman silang int, pwede mo naman silang i-declare sa isang line na lang. Basta separated by comma. Kasi kapag inalis mo yan, then run natin yung program, magkakaroon ka ng error, sasabihin niya, expected initializer before number 2. So nagkaka-problem tayo sa pangalawang variable. So lalagyan natin siya ng comma para kapag nirun natin siya, walang problema, walang error. Okay? So next is sabihin natin cout, enter your first number. Then cin number 1. Then copy ko ito. Then gagawin ko lang second number, papalitan ko lang siya ng 2. Bakit? Number 2 na yung variable natin. So hindi pwede guys na parehong number 1 yung gagamitin natin kasi mag-overwrite sila ng value. When we say overwrite, kapag may nilagay ka ng value tapos naglagay ka pa ulit, mapapalitan lang yung value. So kailangan dalawang variable yung gamit natin dito. So ang gagawin natin ngayon is int add equals, no? Sabihin natin si number 1 plus number 2. So ano yan? So ang gagawin natin, si number 1, ipa-plus natin siya kay number 2. Kung ano yung magiging equal ng mga yan, papasok siya sa add natin. So sabihin natin, cout, the value is, sabihin natin the value in addition is, then tawagin natin yung add and then end line. So gawin natin, i-run natin yung program ngayon. So enter first number, 5, second number, 5, and then the value in addition is 10. So pinag-plus natin yung dalawa na yun. Okay, so next ay gagawin natin, copy ko ito, paste, pin naman natin ay multiply. So copy, paste. Pero papalitan natin siya ng multiplication na operator which is yung asterisk natin. So run yung program.
5, 5. So, addition natin 10. Then yung mapapansin niyo the value in addition is 25, pero multiplication yung ginawa. So, importante yung instruction natin ay mapalitan din. So, sasabihin natin the value in multiplication is, yun yung multiply. So, 5, 5. So, mapapansin nyo, 10 and 25 na yung ating output. So, ngayon, remember, ganun lang siya kadali. Okay? So, kailangan mo lang ipag-plus yung dalawang number. After nila mag-plus, ipapasa yon sa variable na to. Then, siya yung tatawagin ngayon natin. Kumbaga, yung ginagawa natin dito, 5 yung number 1 plus 5 yung number 2 equal 10, yung 10 na yan, siya yung papasok sa add natin. So, gagawin lang natin yung same thing. Copy na naman, paste, pero papalitan natin siya ng minus. And then, palitan natin ng minus to, ito rin, at saka ito. Then, copy, then paste, papalitan natin siya ng division. Papalitan natin to ng dv, tapos ito rin dv, tapos ito rin dv. So, ira-run natin ngayon yung program. Okay, so 5 and 5. So, meron kang addition, kang multiplication, minus, and division. So, yan yung simple operator na meron tayo sa C++. So, hindi naman siya ganun kahirap kasi same lang naman no, kung paano ginagamit yung mga operator na yan sa mathematics no, na pinag-aaralan natin simula grade 1 hanggang sa college, ganun lang din naman siya. Okay? So, let's do a simple calculation naman dito. So, sabihin natin na nagtitinda kayo. So, ang gagawin natin ay magdi-declare ako ng int price, quantity, total, money, or total and change. Yan. So, una, mag-cout tayo. Enter price. Yan. Then, yung cin naman natin ay eto siya yung price. Oops. Then, gagawin ko copy, paste. So, gagawin ko lang quantity ito at ika-copy ko ito. Copy and paste. Ngayon, ang gagawin ko, kukunin ko si total. Eto siya. Tapos, since quantity yan, imo-multiply natin siya. Equal to price multiply by quantity. Okay. So, sasabihin ngayon natin dito, kunin ko to, the total is, then i-insert ko yung operator and then tatawagin ko si total. Then, and L. Okay? So, alisin na muna natin yung change. Ito na muna. I-run natin siya ngayon. So, price natin 5. Yung quantity natin 3. Yan. So, kapag nag-enter tayo, yung total natin is 15. So, simple computation lang naman yan, no, para sa price quantity natin. Later on, gagawin natin siyang complex, no, meron ng money, meron na rin change, mga ganun. So, ito yung simple lang na calculations na paggamit sa mga operators natin.